Isa sa korap na institusyon ngayong mga panahon na to, Sandigang Bayan. Palakpakan ho tayo mga kababayan. Sana all, yung mga korap, nagnakaw ng bilyon sa kaban ng sambayanan, may warrant din. Dito sa video na to, meron ho tayong nakakalungkot na balita. Ilinabas na ho ng Sandigang Bayan, pambira. Hindi Sandigan ng Bayan ang tawag sa inyo dapat eh. Dapat tawag sa inyo, Sandigan ng mga magnanakaw. Sandigan ng mga kurakot. Sandigan ng mga abusado. Pambira. Dahil yung sambayan ng Pilipino, itong si Kong Mike, Senator Rodante Marcoleta, sila ang tunay na sandigan ng bayan ngayong mga panahon na to dahil sila ang tumatayo para sa amin, para sa mga ordinaryong Pilipino, para mabulgar ang mga pagnanakaw ngayon sa ating bansa. Anong ginagawa na si Sandigang Bayan? Ikinukulong ho nila. Kaya hindi dapat Sandigang Bayan ang tawag sa kanila. Sandigan ng mga korap, sandigan ng mga magnanakaw, sandigan ng mga maletagang. Sang like at sang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumahan sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, PH, mainit ang dating mo. Hindi maganda gising ko, huwag niyo muna akong kausapin. Yung muna akong kausapin, hindi maganda gising ko. Diba dapat palitan na natin ang pangalan, hindi na Sandigang Bayan, Sandigan ni Marcos Jr. na kurakot. Yun dapat ang pangalan, o Sandigan ni Boying Remulla, hindi Sandigan ng Bayan. Anak ng toko, kailan pa kayo naging Sandigan ng Bayan? Ang pinapakulong nyo lang naman, yung mga kalaban sa politika na kung sino man nakaupo dito sa bansa na to. O sa bagay, sa pagka nakaupo na si BP Sara, malamang sa malamang, maging totoo na kayo sa pangalan nyo. Pero ngayon, sandigan kayo ng mga adik. Ito pang gano'n natin. Nagsalita ako, huwag ka magpaliwanag sa akin, sir, ha? Huwag ka magpaliwanag sa sambayan ng Pilipino. Puro kabalbalan ang ginagawa nyo. Bago tayo magtungo dito kay Kong Mike, tungo na tayo sa sandigan ng mga adik. Finally, security concerns, never mind that. Okay, that's it. The court has issued, and then the other one. So I'd like to say that the Sandigan Bayan, 3rd Division, composed of Associate Justice myself, Associate Justice Ronald P. Moreno, and Associate Justice Fritz Brian. Anong dahilan kung bakit ilinabas na ng arrest warrant si Andante? Yun daw dahil sa sose, doon sa pambira. Ang mga nagbigay sa kanya, mga hindi naman mga kontraktor. Wala sa listahan ng mga magnanakaw na kontraktor. Anak na Petrang Garapata. Anthony M. De Los Santos issued kwentang today, July 6, Sandigan. 2026, warrants of arrest and hold departure order in criminal case E-SB-26-CRM-0018 for plunder against Senator Rodante Dizon Marcoleta, Michael Tan Defensor, Joseph Varias Espiritu, and Aristotle Baluyot Veray. The issuance of the warrant of arrest signifies only that after evaluating the records, the court found probable cause to believe that the accused committed the offense charged. Probable cause for the issuance of a warrant of arrest exists when the facts and circumstances would lead a reasonably discreet and prudent person to believe that an offense has been committed by the person sought to be arrested. So plunder talaga. Nag-commit ng plunder. May reasonable doubt. Ang kwenta dapat yung Sandigang Bayan, ilagay dyan, sandigan ng mga adik, sandigan ng mga magnanakaw, sandigan ng mga siraulo. Amira, Mike Defensor, Rodante Marcoleta, nagsasalita sa mga kurakot sa bansa. Mike Defensor, mayaman, pogi, parang ako, mayaman, pogi, maraming negosyo. Ang negosyo ay wala sa flood control, nag-donate. Yung mga politiko na binigyan ng pera na hindi rin diniklara sa sosya, ang pinakamasakit nito, galing sa flood control, yung mga idinonate sa kanila, mga contractor pa, pero hindi sila plunder. Lunes na lunes, pinapaandar ako rito, visit na sandigan ng mga adik na to.
O, lagay nyo ho dyan sa baba, hashtag sandigan ng mga adik. Sandigan ng bayan, new name, sandigan ng mga adik. O sandigan ng mga magnanakaw, sandigan ng maletagang. Okay, final na. Hindi na sandigang bayan, dapat sandigan ng maletagang. Yan. Stress. O, stress mo. Lahat ng stress ilagay mo na. Pero wala pa rin kayong kwenta dyan sa sandigang bayan. I-stress mo na. Yung warrant of arrest Oh. does not Oh. constitute Nagya ka. a determination of Oh. guilt. Hindi pa guilty yan. Wala kaming pakialam. Guilty o hindi guilty. Pagka kinulong si Rodante Marcoleta, sino ba magsasalita sa amin? Magsasalita ka? Wala ka namang kwentang judge ka, ganon. Linilitis mo yung nagsasalita para sa sambayan ng Pilipino. Napakawalang kwenta mong judge. All the accused continue Oh. to enjoy the constitutional presumption of innocence. Walang presumption of innocence dito. Brad, wala kaming kwenta kung innocent pa si Rodante Marcoleta. Importante lang sa amin dito, may magsasalita para sa sambayan ng Pilipino. Meron titindig para sa bawat isang Pilipino. Ikaw din naman ninakawan ka eh. Diba? Oh. Pero sa bagay, bawi na yan. Until their guilt is proven beyond reasonable doubt. Again, Tigilan mo kami because ha. proceed- Hoy, tigilan mo kami, walang nga ka. Kapal na mukha mo. Defense Kapal na mukha mo. para mag-object. Ay, teka lang. Mamaya yan, mamaya. Proceedings are governed solely by the Constitution, applicable laws, and the evidence properly presented before it. The court would want to remind the counsel who have appeared for the accused, Oh. and even Senator Rodante Marcoleta, who himself is a lawyer. Oh. Remind lang na remind. Bottom line dito, napakawalang kwenta ng institusyon nyo. As officers of the court, they are duty-bound, together with the prosecutors, Ano? to uphold the integrity and administration of justice, to ensure compliance with lawful orders of the court, Oh. to conduct themselves Respetuhin daw natin sandigang bayan. Kailangan nating i-uphold. and all persons act Visit na yan, uphold tayo ng uphold. Yung mga magnanakaw nag-e-enjoy lang. Visit na yan, uphold tayo ng uphold ng rule of justice. Visit na yung rule of justice na yan. Si Zaldico nasa ibang bansa, si Martin Romualdez nagpapakasasa. Yung mga diniliberan ng maleta at nakatanggap ng envelope. Pa-relax lang. Rule of justice. Yeah? Dapat yung mga mga prostration. Pasensya na. Rule of justice. Isip na rule of justice to. Anong klaseng justice to? Ba't si Saldi ko nagpapakasasa doon? Sa ibang bansa si Bunoan, state witness. O sabihin naman itong si Sir, wala naman kami alam doon. Pinapasa lang sa amin yung kaso. Yun nga problema. Kasangkot kayo dito sa buwisit na sistema. acting under their direction with fairness, order, dignity, and full respect for the rule of law and the courts. Sana all respect rule of law. Palakpakan. Full respect for the rule of law and Anong rule of law sa pinagsasabi mo? Yung mga magnanakaw, respect ba nila yung rule of law? Nakalagay, bawal magnakaw. Nagnakaw sila. Anong full respect? Yung mga nagsasalita ngayon, ninunombrahan nyo na mag-full respect sa rule of law. Bakit yung mga magnanakaw, hindi nyo nobrahan? No? Full respect, huwag kayong magnakaw sa rule of law. Basic na rule of law na yan. Anong nangyari sa rule of law natin? Basic na rule of law na to. Nangyari. Full respect sa rule of law. Rule of law. Huwag magnakaw. Pag nagnakaw, kulong. Yun ang respectful rule of law. Ang nangyari, Rodante Marcoleta hindi magnanakaw. Respect sa rule of law, kulong. O ngayon, yung mga magnanakaw, hindi nila rin respeto yung rule of law, nagnakaw, laya. Palakpakan yung rule of law natin sa Pilipinas.
Tatanto ako ha. Anong klase? Ngayon, yung mga nagsasalita para makulong yung mga lumabag sa rule of law, sila ang makukulong, palakpakan. Ano to? Ang tawag dito sa baseball, ang tawag dito, home run to, home run para sa mga siraulot, mga adik na magnanakaw. in the courts is non-negotiable. Ay, non-negotiable. Yo. The court enjoins all parties to cooperate to ensure that the proceedings are conducted speedily, fairly, orderly, and with full respect for the rule of law. So thank you very much for your time. May warrant na po, may warrant. No, the warrant has been issued already. It's issued. nandun na. Justice, si Senator po ay nandun po sa clerk of Sana all justice. Diba? Lipat na ho tayo kay Sen Mike. Sana all justice. Pambihira naman to si Justice. Oo. Believe tayo talaga sa mga justice. Sana all justice. Gulat si Justice. Ito mo tayo kay Sen Mike bago tayo loyuwat kay ano. Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kanina lang po ay nagdesisyon ang Sandigan Bayan na i-deny ang motion to quash o ang pagpapahinto ng warrant of arrest laban sa amin ni Senator Dante Marcoleta. Kami na lumalaban sa korupsyon ang nauna pang nakulong sa isang kasong Wala akong susuko. Wala susuko. Yan sinasabi ko sa'yo. Huwag ko kayong panghihinaan ng loob. Pag sumuko tayo, yan ang gustong maramdaman nitong mga adik na to. Yung mawalan tayo ng pag-asa. Kasi dami ko na babasa ang comment. Wala na, tapos na tayo, ganito ganyan, wala na si Rodante Marcoleta. Hindi ko pwede mangyari. Hindi ko tayo pwede sumuko. Hindi ko tayo pwede sumuko. ang batayan. Sa amin pong pagkakakulong ay hindi na po kami makakapagsalita sa korupsyon na ang gusto lang naman namin ay lumabas ang katotohanan. Transparency, accountability, and justice. Nauna pa kaming makulong kesa sa mga totoong nagnakaw sa kaban ng bayan. Makukulong nyo kami at mapapatahimik pero hindi po kami susuko. Salamat po sa lahat ng inyong suporta. Maraming salamat din para sa pakikipaglaban para sa amin, Senator Mike Defensor. O rekta ho tayo dito sa ano. Ito, live feed ho ito, live feed dyan sa Sandigang Bayan. Yay! Yan o yung pinagkakabalan ngayon ng administrasyon na to. Itong bansa na to. Pakulong lahat ng tumitindig para sa sambayan ng Pilipino. Bagay, no? Umiikot lang naman ho mundo. Pag ika nga umikot na napaborable sa atin, ganun ho talaga ang buhay. Pero tayo ay sobrang nalulungkot at nababagabag dito sa mga nangyayari na to ngayon sa ating bansa. Sobrang masama ho ang loob natin dito sa ginawa na to kay Senator Rodante Marcoleta, Mike Defensor at yung iba pa nilang mga kasama. Pati yung mga lehitimong negosyante nagdudit lamang ng pera, may plunder case sila. Aray mo. Antabay lang ho tayo, antabay ho tayo. Teka lang ho Pangklase, sobrang nakakasad. So sad. Ay, so sad. Ano ba yan? Nangyayari sa Pilipinas. Ano tayo na sobrang lungkot to, sobrang lungkot. Ba yan? Ang ingay naman. Si Remulla, kuya. Nandiyan si Boyeng? Remulla daw, Remulla. May ano pa pala no, meron pa lakas ng loob magpakita yung ano na yan, Remulla dyan. Kapal ng mukha niyan ha. Remulla, gigil mo kami ha.
Nandiyan na si Rimulya. Si John Vic. Kailangan yung presensya ni John Vic dyan. Ika nga, ano yan, DILG eh. Dapat, ano siya. Isa siya magbibida-bida, di ba? Bibida-bida yan. Ang problema, plunder to. Walang bail to. Yung mga pinakamalaki nating problema dito, walang bail. Plunder. General! Dito na rin ba ang booking process? Ay, wag nyo lang babuyin si Rodante Marcoleta. Lang pakiusap na ng mga taga-suporta tayo dito sa page. Wag yung babuyin. Ay sa bagay, yung mga siraulo nga pala nasa administrasyon na to. Sana sigurado yung bababuyin, yung mugshot. Bangalan natin ang paglabas nito si Senator Rodante Marcoleta diyan sa Sandigan Bayan. Tanggalin ko na dito si Sir Mike para mas maluwang ikaw. Diba, ang labo ho nun eh. Anong rulop-long pinagsasabi nung judge na yun? Anong ruloplo dito sa Pilipinas? Sige nga, tanongin ko kay mga kababayan. Anong ruloplo sa Pilipinas? Wala naman ho sana problema eh. Diba? Wala naman ho sana problema kung yung mga... Kung itong si Rodante Marcoleta, alimbawa, ito plunder ka brad ha. Plunder ka brad, bakit? Yung nag-donate sa'yo, yung perang pinang-donate sa'yo, galing sa nakaw brad. Kaya plunder ka. Galing sa flood control yung pinag-donate sa'yo, Brad. Kaya dapat makulong ka. Mga ganong galawan dapat eh. Kaso hindi naman ho yun na suma. Ang problema ho dito mga kababayan, yung mga nag-donate kay Rodante Marcoleta, wala hong involvement pagdating sa flood control. Mga personal ho nilang pera na binigay kay Rodante Marcoleta sa paniniwala na kung sakaling maging senador siya, gagampanan niya ng maigi yung kanyang tungkulin. Walang involved na pera sa gobyerno yung ibinigay kay Rodante Marcoleta, kaya sobrang samaho ng loob natin dito sa ginawa na to kay Sen. Dante. At alam ko, mga OFW, sobrang lungkot ho dito sa kaganapan na to. Kasi alam ko, isa sa mga inaabangan yung magsalita itong si Sen. Dante, ngayon sa ating bansa, di ba? Ngayong talagang inaresto na siya, meron pa naman nung mga magsasalita dyan. Pero tayo ay nalulungkot kasi yung charisma, yung intensity, yung delivery ng isang Rodante Marcoleta, napakalupit ho talaga. Talagang yung mga yung mga dilawan, pinklawan, kahit na ika nga wala sa pwesto ito. I mean, senador lang itong, mataas naman yung senador. Tipo kasi, kagaya ni Bam Aquino, kahit senador yun, walang kwenta magsalita eh. Di ba? Itong si Rodante Marcoleta, kahit na nung di pa siya senador, pagka meron siya diniliver, talagang, ika nga yung mga may kalalagyan sa kanya di ba? Malaking dagok ho ito para sa ating pakikibakay ang pagkakakulong na yan nitong si Senator Rodante Marcoleta. Dapat, di ba, pambihirang yan. Ang daming kurakot sa Pilipinas, ipapakulong mo yung Rodante Marcoleta.
Ano yun? Para sa Sandigang Bayan, ano yan? Foul yan, ika nga. Napakawalang kwenta ng institusyon nyo. Ha? Napakawalang kwenta ho mga kababayan. Talagang inano ho nila, itiniming ho nila na yung medyo na, yung tipong, lagay ko lang ho dito to ha. Habang ilinalabas si Senator Rodante Marcoleta, kay Attorney Sal Panelo ho muna tayo, okay? Para ika nga yung pagsalansa natin tuloy-tuloy. Magandang araw din sa lahat ng mga kababayan natin sa lahat ng panig ng mundo ngayong araw ng Lunes. Ayun. Ika-anim. Ito na ho ata, hindi pa. Lagay ko lang sa gilid dito sa baba. Dito kay, Sean Mike. Yan, para habang gumagana yung feeds natin dyan sa Sandigang Bayan, pinapakinggan ho natin ang mga punto de vista nitong si Attorney Salvador Panelo. Ng buwan ng Hulyo at unang araw ng impeachment trial ni Vice Presidente Inday Sara Duterte Zimmerman. Yes, Attorney Sal. At yun nga, inaabangan nga ngayon yung unang araw ng impeachment trial. At syempre, sa ating mga kababayan na nakatunin ngayon, kung meron kayong katanungan kay Attorney Sal o komento sa ating pag-uusapan ngayong umaga, ay maaari po kayong magpadala na inyong komento mensahe sa ating mga hotline, sa call hotline na 0917-657-1026 o sa ating text hotline na 0935-643-7538. At live na live din tayo napapanood sa ating mga social media channels sa YouTube at sa Facebook. At ayan nga, Attorney Sal, bago muna yung mga updates sa impeachment ay tatalakayin natin itong inyong artikulo sa The Manila Times na entitled Country on the Precipice. Ito po, unahin nung basahin. Precipice. Precipice. Ayan. President Ferdinand Marcos Jr. gallivanting in Canada while the country is reeling from an earthquake-ravaged General Santos City in Mindanao Ito na ho ba? Ito na. amid a failed government. Ito na ho ba? Ito na ho ba? Teka lang ha. Ayan o. O, lakayan ko na lang ho ito. Hindi ko natatanggalin to. Ayan o, Senator Rodante Marcoleta. Ayan o ang ating Senator Rodante Marcoleta. Ito na ho pala. Ito na. Ito na ang paglabas si Sendante. Ay, forward ko na para... ito. Ayan na. Hi, Senator. Palapakan muna natin ito si Senator Marcoleta. Ano statement, Sen? Oy, John Vic, huwag kang epal-epal ha. Interview lang. Huwag kang bida-bida. Yung pahawi-hawi, wala kwenta yan. Bida-bida. Isa lang ha, mahina ang kalaban. Isa lang. Isa lang. Oh. Ano po yung statement ni po ninyo, Senator? Sir, ano pong nararamdaman nyo ngayon, Sen? Unang-una, pwede ba akong mag-statement muna? Okay. Nakita nyo naman, ako, kagaya ng sinabi ko sa inyo noong pa, palagi tayong nagpapasakop sa batas. Lahat ng umiiral na tuntunin at mga batas ng ating bansa, kailangan nating igalang. Ako ay personal na nagpunta dito sa Sandigang Bayan dahil yung aming motion to quash at saka yung kalakip na motion to defer the issuance of a warrant of arrest ay kinalendar nila kagad for hearing. Itong ganito nga sa umagang ito. Ngayon, napakagandang indikasyon yon na umiral ang ating mga batas. So gusto ko magpasalamat sa Sandigang Bayan dahil kinalendar nila kagad for hearing. Yon ay... Oy, mga walang yakay sa Sandigang Bayan, pasalamat kayo. Itong idolo namin ha, papasalamat ko sa inyo. Kaya pag nagpasalamat sa inyo, wala, Sandigan pa rin kayo ni Marcos Jr. Nakikita ninyo na kinakailangan ng proseso ng batas ay masunod. So, ang sabi ng Sandigang Bayan, meron na silang determination of probable cause. Kaya sila nag-issue ng warrant of arrest. Igalang natin yon. Kaya meron naman kaming motion to quash, pinagbigyan naman yon. At alam ko naman yon ay bibigyang daan pa rin. Ibig sabihin, ipoproseso pa rin ang aming motion. Dahil, siyempre kami naman, meron kaming ibang pananaw doon sa asuntong ipinahal sa amin. So ang aking mga abogado
ay gumawa rin ng paraan para sa ganon, ay counter naman yung asunto. Yun ang ibig sabihin ng motion to quash. Yan ay pagbibigyan tayo ng sandigang bayan. Kaya lang kailangan dumaan sa proseso. At nauna na nag-determine na nga yung probable cause, kaya nag-issue na po sila ng warrant of arrest. Senator, to clarify, you surrendered po, hindi po arrested. Ay, ito si John Vic, dapat bida-bida siya. You were arrested, Senator? Sen, you surrendered, Sen, arrested po. Hindi, pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat ang mga prosesong gagawin ng korte. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas, ang asunto, sang-ayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Kaya kailangan pong dumaan ang proseso. Kasama na po yung pagpunta ko rito, yung hangarin ko na kung i-serve po nila yung warrant of arrest, tatanggapin ko po yan. As of this moment, Sen, anong nararamdaman mo ngayon? Katulad ng nararamdaman ninyo siguro. Sen, Ano pang nararamdaman message yun? to the INC po. Sabi ni Sen, tara, alis na tayo. Ano naman yun eh. Hindi naman i-report yung sasabihin sa akin ng mga yun eh. Mga walang kwenta yun eh. Diba? Mga walang kwenta naman yun eh. Oo. Sabi, kakalungkot. Nakakabasag ng puso yung ginagawa ng ano na to, ng administrasyon na to. Kung sino pa lumalaban, sila pa talagang pinapakulong. Pambihira. Mga taga CIDG ha, ingatan nyo yung Senator Rodante Marcoleta namin. Nadali pala sa camp namin si Senator. Anak ng sino na naman yung pasigaw-sigaw na yun? Yung kala, natali nyo ba? Concert naman. Mga mainstream media kayo eh. Kayo ay isa sa pinakaunang pumapalakpak pagka mayroong mga kaganapang ganito. Kasi nga karamihan sa inyo, di na malaman kung ano pinaglalaban nyo sa buhay. Mga boss nila oligarko, galit sa mga Duterte. Kaya naratibo na yung binabalita nila ay galit sa Duterte. Gagalaw ko yung bugsa. Matik yan, boy. Matik yan, boy, siyempre. Boy Scout tayo. Hindi mo inano. Dapat inassist mo na lang. Kaso nandun na ako. Wala ba? Sira ano kayo dyan? Wala kayong pogi point sa mga boss mo. Kasi si John Vic. Yung kapatid ho niya ang ika nga sumalansan dyan sa pagkakakulong na yan sa Marcoleta. Mga Remulla na yan, ika nga tawa lang. Tawa lang ng tawa. Walang problema. Iikot din ang gulong ng tadhana. Short statement po. Ala na, ano siya? Wala na. Punta na ho tayo kay Atty. Salvador Panelo. Governance and thousands of protesting Filipinos led by the powerful Iglesia ni Cristo braving the rains and the sun, marching on EDSA and converging at the People Power Monument present a sharp contrasting image of the country in turmoil and an enraged citizenry. Yan. At it is incredible and incomprehensible why the current leader of the Filipino nation could have the effrontery to leave a country in crisis, plagued by an unprecedented tens of billions of pesos corruption scandal, which he and his closest kin are accused of masterminding. In an attempt to distance himself from the monumental heist of the country's treasury, he made it appear in his State of the Nation last year that he was outraged by the flood control project's anomalies and slammed his audience of Congress members by declaring, "Mahiya naman kayo," or "have some shame," who, in the same hypocritical stance, welcomed the public rebuke with thunderous applause. Such chutzpah. Even in shamelessness and hypocrisy, they are in unison. Following his hypocritical bombast, he vowed to prosecute the scoundrels and pledged to haul them to jail before Christmas of last year. He even created the Independent Commission for Infrastructure to investigate the ghost flood control projects, but after several months, nothing came of it, and the probe body was disbanded, an utter waste of time and the people's money. His allies in Congress, marching to the beat of the drum, took turns in whitewashing their respective investigations on the nefarious transactions.
The legislative bodies took turns in covering up and shielding the guilty ones, which is unsurprising as the thieves are the ones probing themselves and certainly would not fry themselves or their principals. The purveyors of the status quo, in their vile attempt to remain in power beyond their terms of office, marshaled all their resources to bamboozle the only obstacle to their continued greed for power and ill-gotten wealth, Vice President Sara Duterte. They mangled the constitutional processes, dangling threat and gold. They succeeded in impeaching her, and today, July 6, 2026, she will be subjected to an impeachment trial, not to account for any misdeeds or transgression of law, for there is none, but oust her from being the constitutionally designated presidential successor and disqualify her from running in the 2028 presidential elections. Okay, tapos mo na dyan. Dyan mo na. Diyan muna tayo. Ang sinasabi ko sa aking artikulo sa Manila Times ngayong araw na ito ay nakikita natin ang larawan ng isang presidente na nagliliwaliw sa Canada sa harap ng suliraning bumabagabag sa ating bansa, kung saan yung mga biktima ng earthquake yan sa General Santos hanggang ngayon ay humahanap ng kalinga at ng ayuda ng pamahalaan. Sa gitna ng malawak, malalim at malaking problema ng bayan, meron tayong isang presidente na kinakailangan pang umalis sa gitna ng krisis ng ating bansa. Kaya nga, ang tanong ko sa kanya, anong uri kang presidente? Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang katotohanan niya, Carlo, ang ginagawa ng administrasyon ngayon ay may isang layunin sila na matagal na nilang pinano. At ito ay pagpapatalsik kay Inday Sara sa posisyon bilang vice presidente sapagkat under the Constitution, siya ang presidential successor kung ano pa nang mangyari sa pangkasalukuyang presidente. At si Inday Sara, ang pangunahing balakid o sagaban o obstacle sa pananatili nila sa kapangyarihan beyond 2020. Kaya sinimulan nilang arestuin, iditini, at ipatapon sa The Hague International Criminal Court ang dating Pangulong Duterte sa mga krimeng walang patayang legal at sa isang dayuhang hukuman na walang jurisdiction sa ating bansa. Ang layunin, of course, upang itong si Presidente Duterte ay mawala sa Pilipinas sapagkat siya pinakamalaking impluensya sa pagtakbo ng kanyang anak bilang presidente. At sumunod na ginawa nila ay nagkain na nga sila ng impeachment at sa pamamagitan ng kinto at pananakot, nakakuha nila ang botong napakalaki laban kay Inday Sara, siya na-impeached. At ngayong araw na ito, ang simula ng paglilitis, hindi para siya managot sapagkat wala naman siyang dapat panagutan sapagkat ang lahat ng mga demanda sa kanya ay walang katuturan, walang batayang legal. Kahit na isa-isahin mo, biro nyo. Sa dami ng mga testigo ng prosecution, kung anong dami ng testigo nila at kung sino yung mga testigo, yun din ang testigo ng depensa. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, wala kang kaso sapagkat yung testigo mo ay gagamitin laban sa'yo ng dinidemanda mo. O, yan po ang kalakaran sa kayo. Sige, ituloy mo yung ibang paragraph ng article ko. Yes, Ayun na nga mga kababayan, ituloy na ba natin? No, ituloy na natin. To abort their defeat in the impeachment trial of Duterte, they have weaponized the law to diminish the number of senator judges who will try the vice president. Not content with the illegal arrest, detention, and rendition of her ailing father, 81-year-old former President Rodrigo Duterte, to the International Criminal Court at The Hague, Netherlands, where the former faces trial for baseless accusations of crimes against humanity before a foreign court that has absolutely no jurisdiction over him. The highest political operator has endeavored
to effect an unlawful arrest of Senator Ronald Bato de la Rosa, causing his forced disappearance to avoid an unlawful incarceration at the ICC Custodial Center. The agencies under the Executive Department, like the National Bureau of Investigation and the Department of Justice, as well as the Office of the Ombudsman, have been utilized to investigate and prosecute a number of senators for crimes, the grant of bail of which is not a matter of right, which means they will be immediately jailed. This is an executive action designed to prevent the arrested senators from participating in the impeachment trial of VP Sara and reduce the number of senators in the Senate with the end in view of diminishing the constitutional requirement of 2/3 vote or 16 senators of the 24 senators required for conviction. Yan po. Ito. Ang sinasabi po natin dyan, itong Presidente Marcos Jr. at ang kanyang mga kanyan, dahil nanganganib na sila'y matalo dyan sa impeachment trial. Ang ginawa po ngayon ay ginamit nilang batas bilang sandata sa pamamagitan ng pag-utos sa mga ahensya ng gobyerno gaya ng NBI, National Bureau of Investigation, ng Department of Justice, ng Ombudsman upang usigin ang mga politiko nito. Pati na yung mga senador, sapagkat ang layunin ay pababait ang batayan ng bilang ng boto sa saligang batas para magkaroon ng conviction, sapagkat sa ilalim ng saligang batas, 24 ang senador at kailangan kung gusto mong makonvict ang isang akusado, kailangan ay 2/3 vote ang kukunin mo doon sa 24 senador. Kaya 16 dapat na senador ang kukunin mo boto para makonvict. Ang gusto nila ngayon, dinidemanda nila ng plunder kung sino-sino mga senador. At isa na nga nakakulong. Yung isa naman, meron ng warrant of arrest. Most likely, arrestuin na rin ito kapag na-file na sa Sandigan Bayan. Yung isa naman, has a forced disappearing act sapagkat natatakot siya. Natural lamang na siya ipatatapos ng sahig at siya ikukulong doon. Madaling sabi, ang administrasyon dahil sa takot nila na matalo sila at hindi nila makuha yung 16 na boto, ginagawa nila ng paraan upang itong mga dinimanda nila makulong. At sa kanilang teorya, pag ikaw ay nakakulong, wala ka ng karapatan na pumoto. Alam po ninyo, napakaliwanag naman ng saligang batas. Walang sinasabi ang saligang batas na pag ikaw ay may sakit, nakakulong, o nasa ibang bansa, hindi na bibilangin kabilang isang senador. Masyadong klaro na 24 ang senador, wala namang namatay, wala namang natanggal. At wala rin nung maaaring sabihin mo, disabled na talaga hindi na siya pwede. Pero kahit na nga disabled senador pa rin siya. So ang mangyayari lamang kung siya ay nagpitiw sa tungkulin, hindi na siya senador. Kung siya ay mamatay, ang dahilan, hindi na rin siya. Wala na rin siya sa Senado. O kaya naman, tanggalin siya. May expert siya. So yun lang ang kalakaran. Kaya 16 talaga. Pero dahil alam niyo naman itong administrasyon, lahat ng uri ng paglabag sa saligang batas ay ginagawa nila. Sapagkat wala naman silang ibang magagawa kung hindi gawin yun. Otherwise, may problema sila. Kaya diba, sabi ko sa inyo, sa mga artikulong inilabas ko sa Manila Times, pati sa aking mga komentaryo, ang pangamba ko, dahil matatalo sila dyan sa impeachment trial, dahil hindi nila makuha 16 na boto for conviction, baka gumawa sila ng kalakaran kung saan mawawalan ng halalan
no election. Kasi nga, Noel. kung nanalo si Inday Sara, di sigurado tatakbo. Ang layunin nga nila kailangan ma-disqualify. Kung hindi ma-disqualify, tituloy ang election, tituloy ang panalo. So ano gagawin mo? Kung ikaw ang nasa likod, utak ka ang ganitong mga paglabag sa batas upang ma-disqualify mo lang ang isang taong nagiging sagabal sa iyong pananatili sa kapangyarihan. Di dapat gagawa ka ngayon ng isang kalakaran kung saan merong karahasan at merong mga kaguluhan upang ikaw ay para mawala ang isang eleksyon ng pambansa. O di mananalo sila in that sense. Pero alam po ninyo, habang ginagawa nila ito, ang taong bayan naman ay hindi na maampak ang kanilang paglabas sa kalye, pagprotesta. Kaya nakita natin ng mga nakarang araw, libo-libo ng Iglesia ni Cristo, kasama ang mga mamamayan, ay lumabas sa kalye at humihingi ng katarungan sapagkat nagre-reklamo sila sa selective justice na tinatawag. Sapagkat ang ginagawa lamang nila ay inuusig po nila ang mga kritiko ng pamahalaan. Samantala, yung mga in-expose, pinagtatakpan nila at ina-absuelto nila. At ang kinukulong nila, yung mga nag-i-expose. Okay. Yes, attorney. Ayun na nga mga kababayan, dito nung natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Maraming salamat dito kay Atty. Salvador Palelo at maraming salamat sa aming napakagiting na Senator Rodante Marcoleta. Palakpakan natin. Mahal natin Pilipinas.